Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, the star, hanged man, justice. Ano yun? Ano yung the star? Five of Pentacles. Well, ang wish dito ay teka, maraming pwedeng case dito sa Five of Pentacles. Clarify din natin yung part na yan. Yung Five of Pentacles, Seven of Cups. Well, ang dating sa akin, ito sa kato parehas lang. Yung ano, the star. Ito wish, ito naman nagpa-fantasize. More like mabayaran ng mga utang or mabili ang mga luho. Kaya lang kulang nga sa budget, so yun ang wish. Marami kasi siya ditong gustong bilhin. Sa Seven of Cups, pwede rin ganoon. Kaya lang kulang nga sa budget, so ang wish ay magpapera. Ngayon, hanged man. So, yung hanged man natin, excuse me, sabihin nating mukhang malabo at first kasi nandito tong hanged man. Ito kasi yung card ng sacrifice, pagiging martyr, or absent-minded, or ito rin kasi yung illusion diba, dahil sa presence ng Neptune. Gusto mo pag-isa, nagmumuni-muni, procrastinate, ano tong justice? Kasi ang alam ko, yung justice, pwede rin siyang reward sa effort, kasi pinagpagura mo naman, so justifiable na may reward, diba? So sa madaling salita, kung ang nais niya ay siyempre yung niya ay Leo, kung ang nais ng Leo ay magkapera, mabayaran ng mga utang o mabili ang mga luho, so kailangan niyang effortan yan para magkaroon ng justice, diba? In a way na deserve ng Leo ang reward kung pag-e-effortan or
pagpapaguran. So, hindi naman siya love reading, ano. Kaya walang clue. Mayroon kasi akong clue. Kaya lang sa love reading ko lang nilalagay yun para malaman ko sino yung partner. Wala namang partner dahil career reading to, money. So again, may chance naman na magkapera kung pagpapaguran. Anyways, dito tayo sa susunod na deck. Pang masasabi nito. Teka, bago to. Ito muna. Sa ibang senaryo, pwedeng magdugtong yung kwento, pwede rin hindi. So, hindi siya magkarugtong. Kaibang senaryo to. O kaya to? Pareho palang ace. So, dahil pareha silang ace, di isa na lang yung ano niya. Pare fire card. Oh, justice na naman. Justice na naman. Di magkarugtong sila pag ganyang muulit. Justice. Oh, justice. Justice ulit. Pero at least tayo pa rin siya, di ba? Na mahalaga. Kaya lang kasi to absurd siyang dulo. Ano kaya to? Pero maganda yung Ace of Swords. Teka, i-clarify ko na rin tong part na to. Baliktad naman itong firm. Ito na yung future outcome. Diba, dun nga sa justice kanina, nakala ko yun na yung future outcome. Which is, yun nga rin talaga. Kaya lang may continuation pa siya. Hindi pa siya yung final dahil nagdugtong pa. So, ang dating teka. Dalawa nga pala tong ace, no? Ito lang sana sasabihin ko na combination. Pero dalawa nga pala. Munti ko nang malimutan. Kasi, ang dating dito, magkakapera naman kung ito lang, procrastination to buti na lang naalala ko dalawa yung ace na kinilarify nga pala yung dalawang ace nitong justice. So ang dating sa akin, kakapera naman ng iba sa inyo. Yun nga lang, mauubos din. Hindi mapagtabi dahil magagastos din lahat or walang maiipon for some reason, siguro dahil sa mga babayaran or
unexpected emergency or unexpected expenses. Ito kasi nagmukha ng feeling lost. Don't know what to do. Ito naman, enlightenment to eh. Na parang nawala yung light. Nawala yung enlightenment. So, ang dating nawala ng direksyon. Na para bang nauwi lahat ng pinagpaguran sa wala. Sa bagay, kung nagastos naman sa luho, di ba? Pwede na rin. Kaya lang, kung nagastos sa unexpected emergency or unexpected expenses, na parang wala siyang napala dahil di siya nakinabang at dahil may ibang pinagkagastusan nga, di parang nabaliwala ang paghirap dahil di na-enjoy. Pero at least nabayaran naman ang dapat bayaran, di ba, kaysa nating gayong babayarin. But anyways, ganun dating dito. So again, ulitin ko, magkakapera. Pero more like, hindi makapagtabi dahil nagastos din. Parang lumipad lang sa palad. Ano yung tawag doon? Inihip ng hangin. Naihip ng hangin, naubos din. Hindi nagtagal yung pera sa palad. Ganun dating dito. Anyways, dahil continuation, dito na tayo sa susunod na deck. Kasi magkarugtong lang yung kwento eh. Ano pang masasabi nito sa period na to? Lalaki. Ano yun? Coffin? So, maraming pwedeng case dito. Mukhang kakaroon ng change or transformation sa buhay ng lalaki. Lalaking Leo, or ito yung partner or someone na malapit sa Leo na lalaki na dadaan ng transformation. Ngayon, ibang case baka magkasakit yun. Yung lalaki. Or, kasi negative energy ang coffin. So, baka matoxic ba? Parang ganun. Baka matoxic siya sa period na to for some reason. Or may something na mag-e-end unexpectedly. Kasi death nga eh. Coffin ay parang death. Dito na nasa simbahan coffin nga eh. So again, may mag-e-end or mawawala. O may kailangang i-let go tong lalaking to for some reason sa period na to. Tabi na natin to para malinis. Oh, lalaki na naman. Pero sa part na to, dahil masculine energy, so sabihin natin lalaking Leo. Pwede rin babae kung extrovert. Kasi nga, energy yung basehan natin dito. The masculine. Ito, literal na lalaki talaga. Hindi na yan mababago. Lalaking
Leo, yung tatama ng reading na to, o partner ng babaeng Leo, or someone na malapit sa kanyang lalaki. Kung babaeng Leo ang nanonood, ano to, The Anchor. Ay, maganda naman. Maganda tong part na to. Goals, steadiness, milestone, secure and stable, stick to your guns, persistence beats resistance. Milestone, ibig sabihin may level up na mangyari or improvement. May milestone siyang makukuha sa period na to, like promotion or something na successful. May successful siyang magagawa or mananalo siya something. May mapagtatagumpayan siya. So again, panalo like competition. Sabihin natin beauty pageant. Ay, lalaki pala to. So again, may pang, di ba, pageant din ng lalaki. Ano matawag doon? Hindi beauty pageant. Anyways, basta, competition. Tapos nanalo siya. Or loto na maraming tataya, di ba? Tapos nanalo. Example lang yun. Or gambling. So again, may competition or rivalry na pagtatagumpayan yung lalaking to. Saan natin ng loyalty in all forms, loyalty sa career or ng karelasyon, loyalty, security, or reliability. Ngayon, kung lalaki yun kung babae yun na nanonood at ito yung partner niya, di asahan natin ang loyalty ng partner ng babaeng Leo sa kanya. Ngayon, kung lalaki yung nanonood na Leo, di siya yung magiging loyal sa partner niya kung may partner. Or kung walang partner, di sa trabaho. Kung walang trabaho, di sa friend. Basta nandito yung sense ng seriousness, devotion, loyalty, security nga, stability, reliability, dependability, anyways, ibang senaryo. Zap Factory. Ano kaya to? Ito, home business or work from home ay posible sa period na to. Kasi may work dito. Ito bahay. Yun lang naman naisip ko. Home business or work from home, online business, or affiliate sa something. Na parang makakahiligan ng iba sa inyo ang tungkol doon sa mga pinagsasabi ko. Dahil na yung mga walang work, parang makakahiligan nila yung ganong klaseng work na nasa bahay lang. Let's say virtual assistant, teacher, di ba, online teacher. Ano pa ba pag nasa bahay? Call center ba? Hindi ako sure. Call center, nasa center sila. Ewan ko, basta nasa bahay lang. Eto, katulad ko.
vlog o vlogger or blogger. O baka mag-invest ang iba sa inyo sa topic ng bahay. So, sabihin natin pag-iipunan base sa trabaho ang pagbili ng bahay, lalo na kung nasa abroad. Baka maisipan bumili ng bahay. Or yun ang reason bakit mag-abroad. Kasi nga para mabayaran ang biniling bahay. Ilang taon babayaran. Ay, 21 minutes pala to. Sige, last na to, last. Last is spread. Pero may last deck pa. Last is spread lang sa deck na to. Ano tong bedroom na to? The garden. Bedroom garden. Sorry. Ano to? Maisip na combination sa loob ng bahay, tas ito nasa labas. Ano yun? Sabihin natin yung introvert daw attend ng gathering sa period na to, o celebration, or for some reason wala siyang ibang choice kundi pumunta sa lugar na maraming tao. Kumbaga mapupwersa siya makipag-socialize. Or yung introvert madalas nasa labas. Kasi may garden tayo, ito yung public place. So gustuin man niya nasa bahay lang, kaya lang for some reason madalas siya nasa labas sa period na to. Ngayon, kung introvert, kasi gusto niya mag-isa lang. Kumbaga, sa period na to, may tendency na ng collaboration, teamwork. So, mas preferred niya sana magtrabaho alone. Pero, for some reason, kailangan niyang makihalubilo sa iba dahil kailangan niya ng ka-team, ka-group. Kailangan niya mag-brainstorming, ganun, na para bang i-request siya ng universe na mapagtrabaho sa iba, makisalumuha, ganon. Yung kumbaga hindi pwedeng mag-isa lang siya, kailangan niya ng kasama. Kung introvert, pero okay, introvert lang yung tatamaan ng reading na to, kasi may introvert dito wala na rin akong maisip na combination kundi yun lang. So, introvert na Leo. Or kakilala yung introvert. So, again, pwedeng may attendance siyang celebration, party, gathering, occasion, reunion, sa period na to. So, dito na tayo sa last deck na sinasabi ko. Babasahin ko na lang tong part na to. Dali lang namang intindihin to dahil basic English lang. Kukuha lang ako ng tatlong card para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So sabi dito, unbreakable love. This person has genuine love for you. You can overcome
any issues that may arise. Ano to? Deception. Someone is wearing a mask in relationship. Eto. Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.